Bago tayo mag-simplify ng rational expression, let us recall the process of simplifying fraction. Halimbawa, we have 6/8. If we're going to simplify 6/8, first step natin na ginagawa ay to factor the numerator and the denominator. So, kung kukunin natin ang kanyang factors, we have 2 times 3, or yung kanyang prime factors. Then for 8, we have 2 times 2 times 2. Next, after that, cancel common factors. So, meron tayo ditong 2 and 2. Yan lang yung common sa kanilang dalawa. And after that, last step, multiply the remaining factors as our final answer. So, kung meron tayong 3 na lang dun sa taas, kokopyahin na lang natin. Then, ito ay 2 times 2, so we have 4. Ibig sabihin, ang simplest form ng 6/8 ay 3/4. Okay, bakit kailangan natin i-recall ang process ng pagsisimplify ng fraction? Kasi ito rin yung step-by-step procedure na ifa-follow natin in simplifying rational expression. Ang pinagkaiba lang, yung pagkuha natin ng kanyang factors, hindi lang kasing simple ng pagkuha ng factors ng number. So doon, i-apply na natin for different factoring techniques na pinag-aralan natin last time. Let us have an example. For number 1, we have to simplify 18x cubed over 12x. Ganun pa rin ang steps na susundin natin. We have to get the prime factors for the given number. So, ipapakita ko na lang po. Nakuha natin yung prime factors using factor 3, yung tinuro ko sa inyo last time. So, ang ating factors for 18 ay 2 times 3 times 3. And then, yung factors ng x cube, i-expand lang natin yan. Ibig sabihin, galing yan sa x times x times x. Okay, next. We have 12. So, ano-ano yung factors ng 12? We have 2 times 3 times 2. And, isa lang yung ating variable x, so times x. Okay, take note. Kung i-check natin, 2 times 3 is 6, and 6 times 3 is 18. So, yan yung kanyang prime factors. And then, the same dito, 2 times 3 is 6, 6 times 2 is 12. Now, yung next step na ginawa natin is cancel common factor or common terms. So, we have 2. Then, meron din tayong pareho na 3. And, sa variable naman, cancel na yung isang x. So, ano-ano yung mga natira sa factors natin? We have 3 times x or 3x squared over, ang natira na lang sa denominator ay 2. Ibig sabihin, ito na yung ating simplest form. Now, example number 2, we have x squared plus 3x over x squared plus 5x. Okay, this time, meron na tayong polynomial which is consists of 2 terms sa numerator and 2 terms din sa ating denominator. So, dito na natin i-apply yung factoring. So, sa binomial natin, pwede lang nating isipin na factoring techniques na pwede dyan is difference of 2 squares. Pero, take note na ang ating operation ay addition. Ibig sabihin, hindi siya magfa-factor using difference of 2 squares. Next question is, meron ba siyang common factor? So, pwede ba natin siyang i-factor using the first factoring technique na tinuro ko sa inyo or using GCF? Okay, so meron siyang common factor. So, ang gagamitin natin sa number 2 ay factoring by or factoring with common monomial factor.
Okay, next. Factor na natin siya. So, ang GCF ng x squared at ng 3x ay x. So, factor out na natin yung x. We have x squared divided by x is x. Then, plus 3x divided by x is 3. Okay, next. So, kayo multiply natin. Ito yung value na makukuha natin. Next is the denominator. Ano ang common factor ng x squared at ng 5x? So, the same. Meron din tayong common factor na x. If we're going to divide, x squared divided by x is x. Then, x squared divided by x is, or 5x divided by x is positive 5. Okay, cancel common factor. Meron lang tayong x. Take note na, in this given, hindi natin pwedeng i-cancel yung x dito at ito. Kasi, we considered x plus 3 and x plus 5 as one binomial term. So, pwede lang natin i-cancel yan kung ito ay x plus 3 at ito rin ay x plus 3. So, since sila ay magkaiba, wala na tayong pwedeng i-cancel. So, yung mga natira natin na term, which is x plus 3 at saka x plus 5, ito na ngayon yung ating simplest form. Okay? Okay, next let us have example number 3. The given is x minus 4 over 3x squared minus 12x. So, ganun ulit, observe natin ano ang factors ng ating numerator and denominator. So, unahin natin yung x minus 4. Pwede pa ba natin siyang i-factor? Okay, so wala siyang common factor. Hindi rin siya difference of two squares. Ibig sabihin, wala na tayong pwedeng factor sa x minus 4. So, pwede yon. In short, yun na yung term na gagamitin natin. Next is 3x squared minus 12x. So, meron ba siyang common factor? Okay, so meron. Kung kukunin natin ang common factor ng 3x squared minus 12x, so, ito yon. Meron tayong 3x. So, i-factor out na natin siya. Then, divide sa ating given. 3x squared divided by 3x is x na lang. Then, minus 12x divided by 3x, we have 4. Next, cancel common factors. So, ito na yung sinasabi ko kanina. Since meron na tayong x minus 4 dito and meron din tayong x minus 4 sa denominator, which are both binomial terms na pareho, pwede na natin siyang i-cancel. So, for the final answer, wala na tayong natirang number sa numerator. Pag ganyan ang case, gagawa natin siya ng, or lalagyan natin siya ng 1. Kasi yun na lang yung natirang factor sa taas. Hindi natin siya pwedeng i-blanco. Next is the denominator. Meron tayong natirang 3x. Okay, so that is the simplest form of x minus 4 over 3x squared minus 12x. Now, para sa ating example number 4, medyo mahaba na yung ating given kasi sa numerator meron na tayong trinomial. So, we have to factor or we have to simplify x squared minus 5x plus 6 over x minus 3. So, i-recall natin ngayon how to factor trinomial. Anong klaseng trinomial ang ating given? So, i-observe natin na siya ay walang numerical coefficient sa unahan. So, ibig sabihin, pwede lang nating factoring techniques dito ay it can be factoring trinomial where a is equal to 1 or else ito ay perfect square. So, tingnan natin, perfect square ba ang ating given?
So, sa dulo pa lang na term, we have 6. Ibig sabihin, this is not a perfect square trinomial. So, ang gagamitin natin dito, factoring trinomial or general trinomial where a is equal to 1. Okay, so paano yon? Ito na ngayon yung ating factor. So, kinuha na natin siya diretso at ipinakita ko na lang para diretso na tayo sa pagsisimplify. So, ang factors natin ay x minus 3 and x minus 2. Since equal yan sa x squared minus 5x plus 6 kapag minultiply. Sa denominator, since meron tayong x minus 3, sa GCF, wala na tayong pwedeng i-factor out. Then, hindi rin siya difference of 2 squares. So, sabi ko nga, meron tayong mga ganyang given na simplified na. So, kokopyahin na lang natin. Okay, next. Cancel common factors. So, since ito ay binomial term na x minus 3, at meron siyang kaparehong term sa numerator, ibig sabihin, cancel na itong dalawa. So, ang matitira na lang ay x minus 2 and sa baba ay 1 kasi na-cancel na. So, hindi kagaya kanina na kailangan inilalagay natin yung 1 kasi siya ay nasa numerator. This time, kapag ang 1 ay nasa denominator, pwede na lang nating sabihin na simply ang sagot natin ay x minus 2. Okay, example number 5, we have x squared plus 2x minus 8 over x squared plus 7x plus 12. This time, ang ating given ay consists of 3 terms or trinomial sa numerator and trinomial din sa ating denominator. So, since napag-aralan naman na natin how to factor trinomial, ipapakita ko na lang sa inyo yung process na ginawa natin to factor the given. Okay, for our numerator, ito yung ating process ng pagpa-factor. So, makikita natin na ang kanyang factor ay x plus 4 and x minus 2. Next. Para naman sa ating denominator, ito yung process natin ng pagpa-factor. Okay, yan. So, makikita natin ang ating factor ay x plus 4 and x plus 3. Okay, since meron na tayong list of factors or factors for numerator and denominator, cancel na natin yung common terms. So, we have x plus 4 and x plus 4. So, ang matitira na lang ay x minus 2 and x plus 3. Ito na ngayon yung ating final answer.